Pransya laban sa Morocco, dalawang koponan na alam na kung paano makarating sa malayo sa isang World Cup at ngayon ay muling magkikita na may malinaw na layunin makuha ang tiket papuntang semifinals. Gaganapin ang laban sa Gillette Stadium sa Foxborough, Boston. Isang lugar na may kamangha-manghang atmosfera at inaasahang dadaluhan ng maraming tagahanga ng Pransya at Morocco. Bawat detalye ng laban na ito ay maaring magtakda kung sino ang abante sa susunod na yugto. Dumating ang Pransya matapos nilang talunin ang Paraguay sa isang maigpit na laban. Nagpakitang gilas ang Morocco nang talunin ng Canada at napatunay ang isa pa rin sila sa mga pinaka-kompetitibong koponan sa torneo. Pero sa puntong ito ng World Cup, wala nang mga tiyak na paborito. Hindi na mahalaga kung paano ka nakarating dito, pangalan ng mga manlalaro o nakaraan. Ngayon, ang mahalaga ay manalo. Ang mananalo ay 2 laro na lang mula sa pagiging kampiyon ng mundo, kaya milyon-milyong tagahanga ang naghahanap ng parehong impormasyon. Anong oras maglalaro ang Pransya laban sa Morocco? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Pransya, magsisimula ang laro ng alas 10 ng gabi. Sa Morocco, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Mexico, ang oras sa gitnang bahagi ng bansa ay alas 3 ng hapon. Sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, magsisimula ang laban ng alas 3 ng hapon. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 2 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, ang pagsisimula ng laro ay alas 4 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 5 ng hapon. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng alas 4 ng hapon. Kung hindi kayo nanonood mula sa Estados Unidos, ito ang mga oras. Costa Este, Nueva York, Miami, Orlando, Boston, alas 4 ng hapon. Zona Centro, Chicago, Dallas, Houston, alas 3 ng hapon. Zona Montana, Denver, alas 2 ng hapon. Costa Oeste, Los Angeles, San Francisco, Seattle, alas 1 ng hapon. At sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 4 ng hapon. Winnipeg, alas 3 ng hapon. Calgary at Edmonton, alas 2 ng hapon. Vancouver, alas 1 ng hapon. Kaya alam nyo nga, siguraduhin yung tama ang inyong oras dahil isa ito sa mga pinakamalalaking laban sa quarterfinals. Gustong makuha ng Pransya ang isa pang world title habang ang Morocco ay umaasang muling makagawa ng kasaysayan. Block 2 saan mapapanood ang Pransya versus Morocco, ano-anong TV channel at opisyal na platform? At narito na tayo sa tanong na laging tinatanong bago ang malaking laban. Saan mapapanood ng live ang Pransya versus Morocco? Kung nasa Pransya kayo, mapapanood din nyo ang laban ng libre sa TF1 pati na rin sa mga opisyal na platform na may karapatan sa pag-ere ng World Cup. Magsisimula ang pregame coverage ilang oras bago ang laban na may live na koneksyon mula Boston. May mga tactical na analysis at lahat ng pinakabagong balita tungkol sa koponan. Y toda la última hora de la selección francesa. Sa Morocco, mapapanood ang laban sa Ariladia at Bein Sports MENA na magbibigay ng espesyal na coverage para sa buong hiladang Afrika at gitnang silangan. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola pati na rin sa RTVE Play para masubaybayan ng laro gamit ang kahit anong device. Mapapanood ito sa DAZN na may espesyal na programa para sa quarterfinals habang sa Portugal, ang pagsasahimpapawid ay pangungunahan ng Privia. Correrá a cargo de Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5 Las Estrellas at 2 DN Bigs. Sa Estados Unidos, may 2 paraan para mapanood ang laban. Sa Ingles, sa Fox Sports App at Fox One. Sa Espanyol, mapapanood ito sa Telemundo, Peacock at Fubo. Sa Canada, ipapalabas ang laban sa TSN, CTV at RDS. Kung pupunta tayo sa Timog Amerika, halos lahat doon ay makakapanood ng laban na ito. Sa pamamagitan ng D-Sports, Telefe, Thai Sports, D-Sports at DGO. Sa Chile, Chilevision. Espanyola, mula sa mga pangunahing pambansang network, Argentina, Telefe, TYC Sports, D-Sports at DGO. Chile, Chilevision, D-Sports at DGO. Brazil, TV Globo, Sport TV at Cafe TV. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D-Sports at DGO. Peru, America Televisión, D-Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Uruguay, D-Sports Televisión at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Uruguay, D-Sports at DGO Aparato. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Paraguay,
Tigo Sports, D Sports et DGO. Venezuela, Televen, D Sports et DGO. Bolivia, Red Uno, Unitel, D Sports et DJO. Sa gitnang Amerika, ang pagsasayang papawid ay sa Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10, Panama, RTCTV at TFN. Sa Caribbean, sa mga bansa gaya ng Republika Dominicana, Puerto Rico at Cuba, mapapanood ang laban sa D Sports, DGO at lokal na operator na may karapatang magpalabas. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan kayo nanonood. Pransya at Morocco ang tampok sa isa sa pinakamalalaking laban ng quarterfinals. Isang laban sa pagitan ng dalawang koponan na puno ng talento, dalawang magkaibang estilo at iisang gantimpala. Isang pwesto sa semifinals ng World Cup 2026. Matapos talakayin ng oras sa channel, pag-usapan naman natin ang laban, posibleng line-up, individual na labanan at tactical na susi. Maaring gumamit ang Pransya ng isang 4-2-3-1 na pamilyar na forma. Sa goal, si Mike Maignan. Sa depensa, si Jules Koundé sa kanan, sina William Saliba at Dayot Upamecano bilang mga sentral, at si Theo Hernandez sa kaliwang fullback. Sa gitna ng midfield, sina Aurelian Tchouameni at Eduardo Camavinga ang maaring bumuo ng double pivot, nagbibigay ng pisikal na balanse at pagbuo ng laro mula sa likod. Sa unahan, maraming talento. Ousmane Dembele sa kanan at malayang gumagalaw si Antoine Griezmann sa pagitan ng mga linya. At si Kylian Mbappe ay aatake mula sa kaliwa. Sa harap, bilang pangunahing sandigan sa unahan, si Marcus Thuram o Rendell Kolo Kolomuani. Ang Morocco naman, maaaring pumili ng isang 4-3 na napaka-intense at solid. Sa goal, si Yassine Bounou. Sa depensa, si Achraf Hakimi sa kanan, na Jeff Aguerd at Ronan Saiz bilang mga sentral, at si Noussair Mazraoui sa kaliwa. Sa gitna, si Sofiane Amrabat ang magiging defensive na sentro. Sasamahan siya ni Azzedino Unagi at Bilal El Hanous. Dalawang manlalarong kayang mag-pressure, tumanggap at maglunsad ng transition. Sa unahan, sina Hakim Ziyech, Youssef Nesyri at Sofiane Boufal ang maaring bumuo ng tatluhang atake. Ang malaking susi ay ang laban kina Mbappe at Hakimi na kilalang kilala ang isa't isa. Magkakampi na sila dati, kaya alam nila galaw ng isa't isa. Kapag nabigyan ng espasyo si Mbappe, mahihirapan ang Morocco. Kung mapilit ni Hakimi si Mbappe sa di komportableng posisyon, posibleng bumalanse ang laban. Ang ikalawang susi ay nasa gitna ng field. Kailangang isara ni Amrabat ng Morocco ang mga daanan ng pasa papunta kay Griezmann. Kapag nahanap ng Pransya si Griezmann na libre sa pagitan ng mga linya, maaaring mabuksan ng laro. Ang ikatlong susi ay transisyon. Hindi kailangan ng Morocco na hawakan ng bola ng matagal para makapinsala. Sapat na ang maagaw, tumakbo at mahanap sina Hakimi, Ziyech o Nesyri. Mas malakas ang individual na atake ng Pransya. Ang Morocco naman ay may solidong depensa, kaayusan at napakatinding paniniwala sa sarili. At sa isang quarterfinals, pwedeng magpantay ang lahat ng yan.